pa sa atin yun. Amen. Amen. Don't stop praying. Kung nagda-doubt ka sa sarili mo na hindi ka ba magbabago, babaguhin ka ng Panginoon. Kung may pagkukulang ka sa Panginoon, huwag kayong mag-alala. Just pray to God. Amen. I believe God will change you, mga kapatid. Praise God. Kaya ito po yung kagandahan sa salita ng Diyos. Kasi kahit hindi natin kayang baguhin yung sarili niyo, sabi ko nga, kahit backslide na ako, nagpipray ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, magbabago pa kaya ako? Parang hindi na ako magbabago. But the Lord knows our heart. Amen. Praise the Lord. Yung importante, may desire ka na gusto ka rin magbago. Amen. Kahit ganong gustong gawin ng Panginoon ang baguhin ka, pero ayaw mo magbago, hindi magagawa yun eh. You need to have a desire also. Yes. Hindi ka dapat makontento, nandyan ka na lang. Lord, baguhin mo ako, gamitin mo niyo po ako sa ministry niyo. Amen. And I believe the Lord will change you, mga kapatid. Amen? God's word has the power to change lives. Amen. Kaya naging blessing po yung testimony. Amen? Na kung nagbago ako, you know what? Started April 8, 2018, nag-celebrate po kami nung April 6 years church anniversary. Alam nyo, yung mga churches na puntahan ko, pag sinare ko yung testimony, sabi, Pastor, hindi talaga namin nakalain na ganyan ka. Why? Sabihin ko, sis, it's all because of God's grace. Amen. I don't deserve to be here. I don't deserve to preach. I don't deserve to serve God. But still, He graced me na pwede pa akong gumawa para sa Panginoon. Amen. So folks, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-discourage. Amen. Patuloy to hope in the Lord that God can change us. Amen. Number 2, second point. Pwede na mag-invitation, no? Sige, diretso pa tayo. By praying. Amen. If you cannot go, pray. Amen. Amen. Hindi kami makapunta dito sa Singapore. Yung magagawa namin dun sa Pilipinas, pag-pray po kayo. Amen. The Bible says in Philippians chapter 4 verse number 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Amen. Don't you know that prayer is not an escape from responsibility, but it is rather a response to God's ability. Nagda-doubt po tayo na hindi sasagutin yung kinakausap po natin, siya po yung Diyos na gumawa po dito lahat. We can always talk to God in prayer. The early church brought to God their frustrations in prayer. Kapag ikay na-frustrated po sa mga problema mo, you can always talk to God. Alam niyo yung problema natin mga Pilipino minsan? Pag may problema tayo, ito yung mindset natin. Ano kaya pwede kong gawin? Tama ba? Ano kaya pwede kong gawin? Yung dapat nating response yan, mga kapatid, kung may problema, ano kayang kayang gawin ng Panginoon sa problema na to? Don't be discouraged kapag may problema po tayo. I believe, lahat tayo may mga problema. Problema sa katawan, dami ng mga high blood, cholesterol, sugar at iba pa. Amen? Problema tayo kasi wala tayong pera. Ito pera na to. Amen? Daming problema kasi walang pera. Amen? But we must remember that our God is the greatest provider. Amen. Huwag ka mga nag-aalala, yung everything is just a resource. The source of all blessing is God. Amen. Kaya punta na tayo sa source. Pray po tayo sa source, mga kapatid. And I believe He will answer your prayers. Don't you know, kapag hindi ka nag-a-attempt sa Panginoon, hindi mo maranasan yung blessing ng Panginoon. Ito experience ko sa ministry. Remember, ministry is not about money, but it takes money to do the ministry. I believe yung pagtipon-tipon natin to may pera itong nangyari eh. Nagbabayad ka nito, Pastor. Di ba? May pera. Yung inupan yung mga magandang upuan dyan, tapos malamig na aircon, may bayad yan. Para for the sake of bawat isa. Alam mo, minsan nainis, ay di ba? Sabihin ko sana sa mga members, yung mga hindi nagawa pa rin, huwag kayong pumunta dyan malapit sa electric fan, may bayad yan. Reklamo pa kayo, gusto nyo palamig, hindi naman kayo nagtatights. Yung magandang upuan dyan, huwag kayong umupo dyan. Joke lang mga kapatid. Pero minsan totoo. Pero we must remember folks, kapag may mga problema tayo, lapit po tayo sa Panginoon. Very crucial. Because, sabi ko nga sa experience ko as a pastor, minsan kasi pag pastor ka, marami kang iniisip eh. Pamilya mo, yung church mo, yung trabaho mo. Marami divided ka. Yung dapat talaga pastor, proper time management. Kasi mahirap. Hindi po madali maging pastor. Kapag mabilis kang masaktan sa puso, huwag kang magpastor. Bakit? Baka, anong tawag dito? Kanamang luod ba? Tagalog ang luod na Tagalog. Magtampo. Ay, hindi ako kinamayan. Magtampo na ako. Hindi kinamayan, magtampo. Huwag kang magpastor kung mahina yung puso mo, mga kapatid. It's not for the faint of heart. God's grace lang talaga yung nagpapastor.
Amen? Amen. So, sabi ko nga, sa ministry, maraming gastos. Ano yung ginawa ko? Sabi ko, dapat sa mga events, dapat kuripot, dapat nasakto lang. Nung naisip ko nagkuripot ako sa ministry, wala din naman nangyayari. Wala din naman akong pera. But you know what? The more na, sabi ko, Lord, this 6-year anniversary namin, we will attempt na kami ng malaking amount para sa anniversary. You know, blessing. Nung ginawa ko yun, wala akong pera. Nag-commit ako ng 20,000 sa church. Lord, saan ako kukuha niyan? Pero sabi mo nga, attempt great things for God. Expect great things from God. Amen. Yung mga hindi nakapag-expect kasi hindi nag-attempt. Yeah. Mag-attempt kayo. Yung Diyos nyo, siya yung may-ari sa buong mundo. Amen? Lord, I will claim your promise in the Bible. Kahit walang pera, go sa anniversary, kahit walang pera, malaki yung gastos. Yung lechon ngayon, ang mahal. Mas maliit pa. 10,000 na to. Yung liit. Pero you know, I still attempted for the Lord. Before our anniversary po, nakompleto po namin lahat ng mga dapat babayaran. Nagtataka ko saan ko kinuha yung pera, but the Lord provided. Amen. So ganun pala, kung hindi ka mag-a-attempt, wala kang pera. Kung mag-a-attempt ka, wala ka pa rin pera, pero yung Diyos yung mag-provide. Kaya mag-attempt kayo mga kapatid, maganda yung blessing ng Panginoon. Amen? Amen. The early church brought to God their foes in prayer. Kapag may mga kalaban kayo, dapat ipag-pray nyo yan. Hirap, no? Kung may kalaban. Lalo na sa church. Pag may kalaban sa church. Yung iba minsan, yung ako mag-church, andun siya. Totoo, di ba? Alam mo, masakit yan sa ministry sa pastor. Marami akong members, hindi na rin church kasi magkalaban sila. No, ang sakit po. Parang kang hiniwalay ng girlfriend. Ang sakit. Masakit pa sa breakup. Pero you know what? Pag may mga kalaban ka, bring to God in prayer, mga kapatid. Still pray for them. Huwag mo naman, Lord, i-pray ko naman na mamatay na to. Hindi naman po ganyan. Amen. Pray nyo na baguhin ka din ng Panginoon towards them. The early church brought to God their friends in prayer. The early church brought to God their failures in prayer. Kapag, don't you know, in our life, nag-fail tayo minsan. We fail God through our devotion. Pag umaga, hindi na tayo nag-devotion, mga kapatid. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nag-pray. Doon tayo weak minsan, mga kapatid. We fail God many times. But you know what? Ito yung kagandahan ng Panginoon. God is still faithful despite of our unfaithfulness. Amen? Amen. Kaya, kapag nag-fail ka, Lord, patawarin niyo. And strive to do better by the grace of God. The early church brought to God their future in prayer. Mga kinabukasan nila sa prayer po. Now, may mga missionaries tayo dito. Ito mga missionaries, mga pastor. We also need to pray for our missionaries. Amen? Lord, bless the missionaries. May acronym akong ginawa eh. Bless. B-L-E-S-S. So first of all, B, body. Pray for their physical health and nutrition. Kasi yung mga pastor po minsan wala na sa proper health and nutrition po. Maraming mga pastor ngayon na namamatay dahil sa high blood cholesterol. Hindi sa nagsasuffer ha, na sobrang kain. Kaya pag-pray niyo mga pastor, minsan kasi, pag para sa Panginoon, konti lang yung binibigay natin. Doon na yung ano doon, hugot doon. Amen? Pag sa sarili natin gumagastos tayo, malaki. Pero pag offering lang, $2 Singaporean dollars. $1. Pero pag iPhone 15 Pro Max 1 terabyte fully paid, 100,000 pesos sa Philippine peso. Magkano ba yan dito? 2,000 Singaporean dollars? More or less? Give and take around? Ba't kabili tayo doon? Pero pag sa gawain, 2 Singaporean dollars. Para sa missionary, okay na siguro itong $5, siguro okay na siguro ito. Pero pag sa sarili natin, kahit 1,000, kaya naman natin eh. Bakit kaya? Kasi kapag gawain ng Panginoon, maliit. Pero gawain sa sarili or mga gustong mga bagay, malaki. Amen? So we must remember mga kapatid to set our priorities in giving. Amen? Alam nyo, hindi talaga mo pwedeng i-separate yung giving sa mga missionaries. Ito mga missionaries namin dito, kami pala, kasama pala ako. Yung iba dito, hindi naman talaga nagtatrabaho eh. Amen? Hindi sila nagtatrabaho. Full-time serving the Lord without money. Alam niyo yung pinakamalaking ambag nyo? Magbigay kayo para sa misyon. Yun yung pinakamalaking ambag nyo. That's right. Why? Every soul na naligtas because of the ministry that you are supporting,
May part ka. Sabi nga ni Apostle Paul, not because I desire a gift. Hindi naman sila naghihingi ng pera. But I desire that, ano ang sabi nga doon? Desire fruit that may abound in your account. Kapag nag-work kami as missionaries by mga kaluluwa, tapos nag-support kayo sa amin by the grace of God, yung kalag na naligtas doon, may part ka. That's how important mission giving is. Ano yung problema sa iba? Kahit mission giving, hindi nagbibigay eh. Hanggang ngayon, hindi nagbibigay sa mission giving. Kasi baka sayang. Remember, walang sayang pag nagbibigay para sa Panginoon. Walang sayang. Sabi nga ng Bible, may verse akong babasahin. Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. Huwag kayong alala, malapit akong matapos. Sabihin, baka nagkakasala na kayo dyan sa isipan. Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. Listen to this verse. Dapat maintindihan nyo to. This is about giving. Tingnan nyo. The Bible says in Proverbs chapter 11, verse 24 to 25, there is that scattereth, and yet increaseth. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. Ano yung sabihin? Sino pa yung nagbibigay? Nag-i-increase. Sino yung nagdidilig? Dinidiligan ng Panginoon. Meron yung mga, sabi nga ng Bible, withhold it more. Ayoko magbigay kasi wala akong pera. Ayoko magbigay kasi may mga pangangailangan kami. Ayoko ibigay to kasi sa amin to. Anong sabi ng Bible? It tendeth to poverty. Baka yung dahilan na hindi ka binibless ng Panginoon is because you're not giving for the Lord. True story. That's right. You want to be blessed financially, yan ang sekreto, nagbibigay. It is more blessed to give. Parang si Pacquiao. More blessed to give than to receive. This is my challenge from you. If financially nagsastruggle po kayo, question your giving sa church. Oh, that's right. Question That's right. Nagbibigay ka ba? Come on. Ba't wala kayo akong pera? Parang nag-ipon naman ako, ba't wala akong pera? Ba't Yeah. wala? Check nyo yung giving nyo sa church. Are you giving? And that will answer your question. Kung hindi ka binibless, baka hindi ka nagbibigay. Amen. That's why, folks, we need to give for the Lord. Illustration po at we will end. Amen. Amen. Last na po na illustration. Mag-close na po tayo. Painom lang ng tubig. Nakatingin po siya sa crowd. Hindi siya nag-thank you. May hinahanap siya. May hinahanap siya sa crowd. At nakita niya yung hinahanap niya. Wala na sino. Yung nag-train sa kanya. Nung nakita niya nag-train sa kanya, sabi ng trainer niya sa malayo, good job. Nung nakita niya yun, dun pa siya nag-thank you siya. Ano bang moral lesson the story?